Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Daman na ang Pasko pero hindi pa rin mapatid ang away at gulo. Kaya laging present, yours truly, Donita Nos, ang inyong tagabuyong nice, minsan naughty. Kasama ang Team Puti! Puti, puti, puti! Maagang Pasko po. Ako naman po si Ryle Santiago, ang inyong bunsong tagabuyo. Handang makibaka pero good vibes pa rin ang ibabandera together with Team Pula! Tama na yan. Kaya naman tuloy po kayo dito sa Face to Face Harapan! Gabay at talino ang kanilang regalo, ang ating harapang tagapayo. Our legal expert, Attorney Lorna Capunas. Ang ating spiritual advisor, Dr. Love Brother June Panaan. Our Family Council, Dr. Camille Garcia. Siya naman ang pambansang referee, minsan Santa Claus, namamasko po. Ay, ako din. Corina Sanchez Ron! Ate Corinne! Ate Corinne! Ate Corinne! Ate Corinne! Wow! Oo nga, malapit na nga ang Pasko. Merry Christmas po, namamasko. Naku ha, hello. Mga ngaroling po ako sa inyo. Ninang, mano po, ninong. Naku, ewan ko ba, bakit ba ako parati nagbibigay? Walang nagbibigay sa akin. O, ito ha, panawagan to sa lahat na magbibigay sa akin ng regalo. Malapit na ang Pasko. You're so welcome. Okay. Salamat, Donita Ryle at Harapang Tagapayo. Para sa mga dumudulog sa atin, maagang pamasko sa kanila, gusto nating aginaldo ay ang matuldukan ang kanilang bangayan at magbigay aral at solusyon sa kanilang pinagdadaanan. Kaya naman, sama-sama tayo dito sa Face to Face Harapan! Naku, sa totoo lang, araw-araw dito Pasko. Sa mga natutulungan po namin, yan po hindi namin binibilang, taos-puso namin yang ibinibigay. Ngayong hapon, away ng magtita ang sosolusyonan natin. Tiyahing puno ng galit at hinanakit. Ang sigaw niya, huwag kang bastos at walang modo. Aking pamangking mapang-angkin. Ito ang daan papunta sa tirahan ang magtiyahin na sina Nora at Roseanne. Pero si pamangkin ay pinalayas ni tiyahin dahil sa kabastusan na di na kayang tiisin. Mali naman na palayasin si Roseanne dun sa bahay kasi una-una pamangkin pa rin nila yun eh. Saka sana inintindi na lang nila kasi solo parent din yung tao eh. Siyempre nangangailangan din yun. Dapat talaga palayasin niya si Roseanne, masyado nagiging bastos. Kung nakaraan na nag-away sila ni Mami, binastos na. Binato niya ng bote sa loob dahil sa pagsusugal. Tapos inom ng alak. As lakwatsera, inuuna yung mga lakwatsa kaysa yung mga bata. Makatarungan nga ba ang ginawang pagpapalayas ni tiyahin? O may karapatan na dapat ipaglaban si pamangkin? Siya yung tita ha, siya yung tita. Binato siya ng bote ng alak ng kanyang sariling pamangking lasing. Ayan. Ang pinag-aawayan nila, yung pag-aari ng pinamana sa kanilang bahay. Ayon. Nora, ang nagrereklamo, humarap ka na. Ano ang punot dulo ng problema mo, Nora? Anak po kasi hindi po siya nagbabayad ng tubig. Nagtitinda naman po siya ng mga kakanin doon sa labas ng bahay namin. Kailangan lang po talaga magbayad siya ng tubig kasi
mahirap po mawalan kami ng tubig, mapuputulan po kami. Yun ang toka niya, Opo. magbayad ng tubig. Opo, Ayun. Yung toka po niya, hindi po siya nagbibigay. Puro na lang pas ng Bakit ginagawa daw? niya. Bakit daw? Kasi wala raw po yung pangkain ng mga anak niya, ganun. Ang dami niyo pong dahilan sa akin. Ilan ang anak niya? 2 po yung anak niya. Nakatira din sa inyo? Opo, tapos may kapatid din po siyang 2. Nakikitira din? Opo, yung kapatid niya po kasi, yun po yung ma'am, yung po yung pinag-aaral niya, tinutustusan din niya. Kasi wala na po silang mga magulang eh. Kaso nga, bastos lang po talaga siya eh. Ay, bastos lang talaga. Talaga, So, ganun po. ngayon, ginawa mo, pinalayas mo, di ba? Opo, napalayas ko lang po kasi siya dahil po eh, sobrang kabastusan niya sa akin. Parang hindi niya na po ako ginagalang. Saan na yun nakatira yung mag-iina na yan? Hindi ko po alam ngayon eh, kaya nga po eh, rin po ako, naaawa din po ako ng ma'am kasi napalayas ko siya sa sobrang sama ng loob ko na hindi siya nagbabayad sa akin ng tubig. Pag sinisingil mo siya, galit pa siya. Kasi natural lang po, sabi ko sa kanya, natural lang magbayad ka sa tubig. Kasi yung pinang-aabono ko sa tubig, pang maintenance ko sa sakit ko sa puso eh. Hindi nga alam ng anak ko na hindi ako bumibili ng gamot sa puso eh. Para lang yung matustusan yung bayad sa tubig. So may sakit ka sa puso, Opo. kailangan mo yun para sa maintenance mo. Pero siya, meron din siyang mga anak na kailangan din niyang pakainin, Opo. paaralin. Okay, ang pinanggagalingan po nito ay ito. Magtatanong kayo, bakit sila nasa iisang bahay? Itong tinitirhan ninyo, pag-aari na ninyo. Opo, Kasi ito po ay mayroong rights. May rights at hindi na maglalaon, ibibigay na ang titulo sa inyo. Tama Opo, ba? tama po. Kailan yan nakaschedule? Hindi po alam ko kailan ibibigay yung titulo eh. Okay, pero sa inyo mapupunta yan. Opo, magkahati-hati po kami magkakapatid. Ayun, okay. Kasi ito po ay ipinamana ng inyong magulang sa Opo. inyo. Ilang kayong magkakapatid? 13 po kami magkakapatid. Mariosep. O, nasa na yung 12? Namatay na po yung 4 kong kapatid, 8 na lang po kami. So, 8 na lang kayong maghahati-hati. Pero ang nanay nito na kapatid mo namatay na rin. Opo, namatay na. Pero, tama ba yun, Attorney Lorna? Kung namatay na yung nanay, pamana yung percentage ng hati sa bahay sa anak. Tama, kasi may right of representation. May right of representation. So yung 4 na patay, ang magmamana doon, yung mga anak nila. Mabuti hindi pa kayo nagkakarambola dyan. Kung sino ang may-ari at sino ang titira. Hindi pa naman po. Hindi naman. Hindi naman po. Yung iba may ibang tirahan sila. Sama-sama po kami dun 8 magkakapatid. May kanya-kanyang kwarto na maliliit lang po para lang. Malaki ba yung espasyo? 26 square meter lang po. 26 square meters. Condo. Hindi, maliit Parang lang po. studio type na condo, Ate Coris. Wow. Kahit ang liit nun. 8 maliliit na kwarto, hati-hati kayo. May mga bintana naman. Meron naman po, maliit lang. Tagusan ba? Tagusan ng bintana? Hindi. Hindi naman po. Naku, nakakasulasok yan. May mga anak pa. Opo, may mga anak po. May mga anak po yung iba. Ilan ang CR? Iisa lang po CR namin. Iisa lang. O, ayun. Mabuti yun lang ang problema na dinudulog nila sa atin. Bastos lang yung kanyang pamangkin. Yun lang ang dinudulog nila sa atin. Ano? Opo. Hindi naman kayo nag-aaway-away sa mga rights. Pero eto na ngayon, Attorney Lorna, pinalayas niya. Tila wala siyang karapatang gawin yun. Napalayasin yung heir, yung magmamana nung parte nung nanay na namatay. Yung pamangkin niya, may legal right sa 26 square meters na yan, 1/13 ang right niya. Mabuti na lang, attorney, wala pang usapang legal. Wala pa sila doon. Nandun pa lang sila sa personal na away nila na ang gusto lang niya ay magbigay respeto. Pero kasi wag na sana nating paabutin sa legal kasi karambola yan. Ngayon, ito po, ang pamangking pinalayas, patutuloyin natin po dito sa ating tahanan. Siguraduhin walang dalang bote, ha? Siguraduhin yung walang dalang bote, please lang. At saka, hindi lasing. Okay? Papakinggan naman natin ang kanyang panig sa pagbabalik ng Face to Face, Harapan! Face to face, sinong sisimbawa, harapin mo face to face. Parang hindi ko po lubos
maisip na ilan kayo bali lahat sa bahay? Lahat-lahat kayo. Kasi sabi mo, 8 kayong magkakapatid sa isang 26 square meters. So ilan lahat ang tao dyan? Kasama po yung mga pamangkin ko lahat, 45 po kami lahat. 45 people. Ang pinakabata, 2 years old. Dito sa siksikan talaga sa loob ng bahay na yan. Huwag na natin patagalin pa. Narinig natin ang panig ni Nora. Aking pamangking mapang-angkin na ba itong si Ann? Ann, humarap ka na. Kailangan dito pa? Dapat lang! Dapat kausapin mo ako ng ayos! Bilang tita kita, ginagaya kita, pero walang ginawa mo! Kung ano, chinichismis mo sa akin! Marami! Anong marami? Sige nga, bigyan mo ako ng dahilan! Maraming dahilan! Ikaw maraming dahilan! Maraming dahilan! Hindi ka nagbabayad! Dapat na lang magbayad ka! Hindi ka na lang naawa sa akin, 3 anak ko, tapos yung kapatid ko 2. Para matuto ka! Hindi ka kasi matuto eh! Wala ka alam kung hindi minom ng alak, magbisyo. Grabe ka. Dapat inisip mo yun. Alam mo, kailangan mo ng pagkantaran. Alam mo, kailangan mo ng maintenance. Hindi ko inisip yun. Hindi. Saan kami pinulot? Sa kalsada. Buti na lang meron akong natitirang pera sa puhunan ko. Pinangupa ko yun. Hindi mo inisip bigla mo akong palayasin. Hindi mo kasi binabayaran. Alam mo na, nagbe-maintenance ako ng gamot. Wala akong mapagkukunan ng pera. Wala akong trabaho. Inatubag ko yung mga anak ko. Isipin mo yun, hindi yung pang sarili mo lang. Alam ko, may sakit ka, nangangailangan ka. Kung may pera ako, binigay ko na kagad sa'yo. Wala nang matay yung nanay mo. Di ba ako na lang nagkasikaso sa'yo? O, tapos ang anak ka, ako na lang nagkasikaso sa'yo. Pero walang utang na loob ko, hindi mo ko inaano eh. Parang wala lang sa'yo, binabastos mo na lang ako. Yung mga anak mo, ilang taon na yung mga anak mo? Isa pong 7. O isang 7 Tsaka 6. at isang 6. Nag-aaral naman. Opo. Napag-aaral mo naman. Opo, napag-aaral ko. Nailalapit mo ba yan sa 4Ps? Hindi po ako member nun, ma'am. O ngayon, tutulungan, pero bumoboto ka. Opo. Okay, tutulungan ka namin sa 4Ps. Isa sa mga regulasyon ng 4Ps para ikaw maging eligible, makatanggap ka niyan, una, rehistrado kang botante, at saka single parent. Opo. Tsaka maliliit pang anak. Basta nag-aaral. Nag-aaral. Mabibigyan ka, ilalapit ka namin sa barangay para makakuha ka niyan. Thank you. Okay. So, problem solved na yan, no? Hahanap din tayo ng trabaho para sa'yo. Oo. Diba? Eh, biro mo, kung hindi kayo nilapit ni Aling Nora dito, hindi mo makukuha yan. Kasi maraming hindi nakakaalam ng dapat nilang gawin. Oh. Pero aminado ka, hindi ka nakakabayad. Magkano ba bale ang utang niya? Bali, 6,300 po kulang niya siyam na buwan. 6,300. Ayun nga po sinasabi ko, makakabayad naman po ako, mag-antay lang po siya. Implis, kasi po nasa isip ko, tsahin po siya, maiintindihan niya po ako. Kaso hindi po talaga. Alam mo, lahat ng tao may hangganan. Di ba, no? Totoo ba yun? Oo, tsaka ati ko rin, may mga obligasyon din siya. So talagang kailangan niya rin talaga. Oo. Saan ka nakatira ngayon? Nangupahan po ako. O, edi yung pang-upa mo, sana binayad mo na lang sa kanya. O, utang din yung Pinalayas niya po utang kasi din. ako noon, hindi niya po ako pinakinggan. Nadala na rin po siya ng mga sulsul niyang kapatid. Dapat ba niyang pinalayas? Tama lang yun. Dapat lang. Dito naman, Hindi dapat. Tama yun. dapat. Tama, di ba? Hindi, kasi Dapat. hindi dapat. O, sige nga. Okay, ikaw, sige, tayo Kasi ka na. pamangkin mo yan eh. Di ba? Pamangkin mo yan, unawain mo kasi nawalan siya ng trabaho eh. Di ba? Ikaw ang matanda. Dapat unawain mo. Kasi, Kaya inuunawa ko naman siya eh. Kaso, may pangangailangan din ako pambiling pero wag dumating yung punto na papalayasin mo. Di ba? Masakit yun. Eh, paano kapag binabato ka na ng bote? Yun, di ba? Okay, dito, ano yan? Dapat hindi nananakit. Pwede naman pag-usapan ng maayos. Huwag na lang manakit. Napuno lang po kasi talaga Pwede ako ka naman nun, kasi ma'am. makiusap. Hindi, nabigla lang yun. Kasi Nadala nga, po ako dahil ng pinapalayas siya. Di ba? O, kahit ako papalayasin, nabigla lang yun. Di ba? Ano? O, di ba? Mali. Mali yun, ate. Pero dapat,
Nirerespeto mo ang mga tsahe, lalo na matatanda. Nirespeto ko naman po siya. Ang sa akin pagbato lang, ng bote, hindi yung pinahiya niya po pagrespeto. kasi kaya ako po nagawa yun. Hindi naman po talaga totaling binato ko. Ang inano ko po, pinatama ko lang po sa Pinadaplis, bato. ang tawag ka, pinadaplisan lang daw niya. Tapos, hindi ko naman po sadya talaga na matatamaan po siya noon. Nashock din po ako noon, kaya gusto kong mangingi ng sorry sa kanya. Kaso hindi nga po siya. Kasi hindi na sila nakapag-usap. Hindi ka willing makinig. Okay! Sandali lang! Okay. O, eto na. Kaya nga, ang tanong ngayon dito ay ito. Teka muna, tatayo lang ako. Masakit na ang balakang ko sa kakaupo. Eto ang tanong, respetuhan ba ang tunay na kulang o kailangan lang ayusin ang usapan? Diba? Baka hindi na dapat umabot doon. Himayin pa natin ang punot dulo ng hidwaan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Bula! Harapin mo face to face. Ayan. Kayo ay nakatutok pa rin sa kwento ng magtiyahin, kawalan ng respeto at responsibilidad ng tinuturing nilang malaking salot sa kanilang pagsasamahan. Tawagin na natin ngayon ang kakampi ng nagrereklamo. Nancy, humarap ka na. Okay. Nancy, teka muna, sandali. Kapal na mukha mo, wala kang respeto sa mga tsahe mo sa truck. Mabisyo mo lang, gusto mo mabisyo. Mabisyo mo lang yun. Ayaw mo lang Alam mo, di mo kaintindi, kapal na mukha mo. Naiingit ka sa May sakit na to, paano ka umiingit? Ang tama-tama mo. Ingitera. Ingitera. Ay, ikaw na sexy. Siyempre. Talaga sampanta. Sampid ka lang din doon. Ay, hindi ako sampid. Bakit ka karapatan? Nagbabayad ka sa lupa? Hindi ka nagbabayad sa lupa. Nanay mo, matay na. Ako ka kaya na magbayad ng lupa. Binayaran ko lang kayo. Asan binayaran mo? Kaya ka nalis sa trabaho, bisyo ka ng bisyo. Eh, di wow. Di wow. Sexy mo eh. Oh, talaga, sexy. Talaga, sexy ako. Ikaw na mas sexy. Ikaw ba ay nakikitira din kina Nora? Opo. Ano, kamag-anak ka nila? Opo, kapatid niya po. Ah, kapatid mo siya. Opo, Ayun, kaya pala. Yung galit na lang niya sa pambabastos. Pamalo po ako sa magkakapatid. Okay, so ikaw ang pangwalo. Akasya pa ba kayo doon? Opo, kwarto-kwarto naman po. Ako sa labas po ako ng bahay ng nanay ko. Ayun, so meron naman kayo mga kutsun-kutsun doon? Wala po. Wala sahig? Karton lang po ako, sahig lang po talaga. Okay, magdo-donate ako sa inyo ng unan at saka... Grabe ang buhay ng mga tao. Natupad na wish mo. Oo, talaga. Oo. At wala akong ganyan. Hindi ka Kaya ako nangihiga sa may dumiskarte. sahig. Hindi ako umaasa sa mga ano mo. Eh, di wow. Di wow. kama ka na. O talaga. Dami Wala yan, akong Nancy. utang ikaw. Ang dami mong utang. Dami yan. Oo, talaga. Ako nagtatawag basura para Ayaw mo kasi kami magkayos ng kapatid mo. Kasi nga, Wala yun. Magkagin ang utang mo. Okay. Kumanta ka nga ng kaunting Pasko na. Pasko na, sinta ko, hanap kita. Hindi din ako. Sige, ikaw. Sana ngayong Pasko ay maalala mo ang utang mo. Hoy! Wala siyang utang ah! Ay, sorry pala. I retract my statement. Okay. O, teka muna, Day, ha? Level down muna tayo, magpapasko na. Magdodonasyon kami sa inyo ng mga pangangailangan ngayong Pasko. Salamat. Eh kasi, biro mo, parang isang buong barangay na, Attorney Lorna, no? Yung binigyan mo sa 45 people, magbigay ka lang ng konti dyan, parang isang barangay na ang tinulungan mo. Ang sabi ni Nancy, totoong bastos. Opo. Si Ann, ano pa ba? Kasi ang alam lang namin, tinapunan ng bote. Pinagsisisihan niya yon, by the way, ha? Ano pa ba yung mga pambabastos na ayaw mo nang makita sa kanya? Eh, yun lagi po sa kahit hindi po sa kanya, sa aming mga ibang China sa chewing niya po. Pag siya pinagsasabihan, galit pa po siya. Lalong nakainom po siya. Mabuti po, nakailag po siya. Kung hindi siya nakailag sa bote, matataman ka, sabihin mong pang, sa ibang tumama. Eh, kung tamaan niya to, ma-hospital pa. Gastos lang po, di ba?
Malit lang naman kinikita. Wala naman pong kinikita to. Umaasa lang sa mga anak niya. Laki kasi ng selos Okay. nila sa akin. Ikaw na yung pinakamatanda sa magkakapatid. Ayun. So parang ikaw na yung parang tumitimon para lahat magkasundo-sundo. Okay. Kung mayroong kakampi si Nora, mayroon ding kakampi si Ann. Ang tiyahin ni Ann ang nagpapakalat ng chismis daw tungkol sa kanilang away pamilya. Olive, humarap ka na. Naku! Yung bakulaw! Hoy, hindi ka rin nagbabayad! Bayad! Pareho kayo! Talaga lang? Nakikisaw-saw ka? Talaga pera ka? Talaga pera ka? Dumami ka? Dumami ka? Dumami ako? Oo, ang dami mo! Ang dami mo! Ang dami mo! Kaya kayo ginagawa kasi hindi nyo siya binibigyan ng karapatan. Ay, ikaw nga, wala kang sinismismis niya ba sa labas? Parang kinikismis. Ikaw number one kismo sa doon. Talaga. Talaga lang, ha? Brother June, tama nga bang napalayas yung pamangkin? Hindi naman dapat palayasin kagad. Pero siguro, Narinig mo na. nag-uumapaw na siguro yung galit ng tiyahin doon sa pamangkin. Obviously, ang problema rito hindi yung karapatan sa mga ari-arian. Kasi napakaliit para kay Ann. Kung ako ang nasa katayuan mo, mas masarap pa nga yung malayo ka dun sa bahay na yun. Opo, mas masarap na Kasi, una, anong hahabulin mo doon? Maliit lang yung property, di ba? Mas maganda yung malaya ka, may freedom ka na gawin ang gusto mo, may sarili kang kaharian. Ang nakikita lang nating problema dito, walang nakakakita sa demeanor mo ng respeto sa nakatatanda. Alam mo, sa ating Pilipino, mahalaga yun eh. Kahit anong sama ng tiyahin mo, ng lola mo, ng nanay mo, kailangan nandun yung respeto. Otherwise, pag yun ang nawala, wala na kayong pag-uusapang matino. Hindi kayo magkakasundo. Tama yung sabi ni Ate Kuring kanina. Pag wala yung respeto, wala nang magandang usapan. Lahat na lamang magsisigawan katulad yan. Wala nang malinaw. Okay, so, thank you, Dr. Love. Olive, ano naman ang papel mo dito? Kaibigan mo si Ann o diyan ka rin nakatira? Pamangkin ko po. Dito rin po ako dito ka rin nakatira. Ano ang relasyon? Hindi kasi nila binibigyan ng karapatan si Hindi, Rosa. ano ang relasyon mo sa kanila? Hipag po nila ako. Hipag, hindi gatugo. Ayun, hipag. All in the family talaga kayo dyan. All in the family. Alam mo, bilib din ako, Doc Camila, in fairness, gusto nilang magkakasama-sama silang pamilya dyan. Hindi ba? Gusto rin nilang magkakasama-sama sila. May nakikita akong pagmamahalan dito. Kasi hindi naman sila nag-aagawan ng espasyo. So ano ang tingin mo dito? Talagang nagkabusitan lang, panandalian. Alam niyo, pag kumisan parang maliit na bagay na papalaki, yun yung mahirap. Pero tama si Dr. Love na sinabi niya na respeto. Dahil kasi when you talk of respect, you respect the elderly because when you are young. And then, you try your best to dahil kasi mahihina sila, so ikaw yung malakas. At the same time, ito yung pagkakataon na isipin nyo, pag kayo tumanda at naging mahina, mag-expect din kayo ng respeto eh. So sana maintindihan nyo na pagdating sa ganyan, lalo na pagpamilya, ang Filipino family, di ba, sasabihin natin kumisan, pag konti lang kayo, pwedeng tumira ang mga pinsan, mga hipag, mga bayaw pa ng kusino, hanggang sa talagang ang dami-dami ng tao. Nakakatuwa na sana pagdating sa ganitong pagkakataon, magkasundo-sundo kayo kasi unang-una, di ba ate ko rin 26 square meters, tapos 1/13, di 2 square meters lang. Gano'n Exactly. Dalawang dipa. Kaya alam mo, sa pamilya, yung galit nanggagaling yan sa pagmamahal. Totoo yan. Hindi ba? Totoo yun, ano? Kung sino yung sobra mong pagmamahal, pagka nagkainisan, sumosobra ang galit. Pero hindi mawawala, nakadugo mo yan. At magpapamilya talaga kayo. At pag inalala ninyo yung magagandang alaala, yung pa rin ang mananatili. Tama? Kaya si Nancy, kita mo, girera, pero umiiyak na ngayon. Kasi alam mo, Nancy, totoo sinasabi ko, di ba? Pagka nagkasundo-sundo na kayo, kapayapaan na ulit. Right? Okay. So,
Mamaya pag-usapan natin tungkol sa ano bang karapatan ng kanino dito para maintindihan nyo rin na lahat kayo may karapatan dyan. Kasi habang nagbibigay ng respeto, dapat ang nakababata sa matanda, magbibigay din dapat ng respeto ang matanda sa bata. Bigayan yan. Matuldo ka na kaya ang sigalot at galit sa puso ng magtitiyahin at magkakamag-anak ang kasagutan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sino sisimangot? Harapin mo face to face. At napag-alaman namin na ang Herpilians Homeowners Association ang may-ari ng lupa. Kasi importante maintindihan po natin ang karapatan natin lahat dyan sa 26 square meters na may 45 tao ang nakatira. Lahat sila magkakapamilya. Kung sino ba talaga ang benepisyaryo ng yumaong nanay ni Nora o lola ni Ann. Okay? Pwede ba natin kunin ang mga ebidensya mula sa mesa ng ebidensya, Donita and Ryle? May real estate tax, may transfer certificate of title, may certificate of lot allocation. Anong ibig sabihin ng lahat ng ito, Attorney Lorna? Sila talaga ang may-ari. Ang tawag dyan, the document speaks for itself. Kung sino yung nakalagay sa dokumento, sa transfer sa real estate tax, sa TCT, sa Certificate of Lot Allocation. Anong nakalagay dyan? Certificate of Lot Allocation to Corazon Manlapas. Ayan. As a member of Herpilians Homeowners Association. Meron silang asosasyon. So, sino si Corazon? Yun yung nanay nila. Kanino nakapangalan yung TCT? TCT. TCT, Transfer Certificate of Title. Owner, Herpilians Homeowners Association. Association ng may-ari. Ang asosasyon ng may-ari. Pero, ibibigay na po daw ito di ba? Sa lalong madaling panahon, ibibigay na ang kanya-kanyang mga pag-aari. Correct. Sa lahat. Yun ang hinihintay na lang nila. Correct. Ayun. Kasi may certificate na of lot allocation. Yes. Ayun. Tanong ko, Attorney Lorna, lahat sila bilang nagmana mula sa nanay, hati-hati yung 8 magkakapatid. 1/13. Kasama yung patay. Kasama po yung 13. 1/13 kasi ipapamana sa anak nung namatay niyong kapatid. 4 yung namatay. Ayun. Equal yan. Ang maganda nga dito, tulad ng sabi ko kanina, hindi nila pinag-aawayan kung sino ang may-ari o may karapatan. Kanila naman itong kinikilala. No? Na lahat kayo may karapatan dyan. Yun naman ang maganda doon. Kaya nga sinasabi ko, magkakasundo naman itong magpapamilyang ito Nagmamahala naman sila. Alam nyo yung iba, wala. Talaga nagpapatayan na sila para dyan sa mga away-away na ganyan. Pero alam natin wala tayong mahihita dyan. Nagkataon, para malinawan tayo sa kanilang alitan sa property, na hindi naman alitan actually, para lang alam ninyo na lahat kayo may karapatan dyan. Nandito ngayon, sa studio mismo, ang presidente ng Herpilian Homeowners Association, si Nanay Fe Garduque. Hello, Nay! Kayo po kayo. Magandang hapon po. Si Nanay Fe. Nay, kailan po silang mabibigyan ng kanya-kanyang titulo? Actually, ang titulo namin ay acquired namin through the Community Mortgage Program. So, nag-apply kami sa gobyerno para yung lupang kinatitirikan ng bahay namin maging amin. Ang location po namin nasa ilalim po sa Abad Santos, naapektuhan kami ng NLEX-SLEX project. So, yung 202 na member beneficiaries ng Herpilians na po na-expropriate po, nagiba yung mga bahay nila. Pero nailipat naman? Nailipat po. Kami, hindi kami nagiba. So, kasama po sila. So, sa kanila, ang liit na nung lot area nila, binabaha pa po kami. Ang status po namin ngayon, kaya po sa kanila, certificate of allocation, ang TCT nasa kapangalan pa ng Herpilians. So, para malipat sa pangalan ni Corazon Manlapas, kailangan po nilang mabayaran yung amilyar ng lupa, amilyar ng bahay, and then pero po sa ShopC na nagpautang sa amin ng pambayad doon sa lupa na yun, fully paid na po sila. Fully paid na sila sa lahat? Opo.
Opo, kasi around 15,000 lang naman yung lot allocation, allotted loan value. So for 25 years, lumaki yun ng konti. Mga ilan binayaran nyo sa Shopsy? 40,000? 40,000. Nabayaran nyo yun? Opo, hati-hati. Ano, parang tulong-tulong na lang kayo? Hindi, Opo. ako nag-sacrifice. Hiningan ko lang po sila ng 200, 500. Ayun, so si Aling Nora na ang nagbigay noon. Hinulugan po nila yun for 25 years. Kaya ganun. So, kailangan ma-end na po yung loan namin sa 2025 para po malipat na sa kanila yung title nila Magkano sa na lang pangalan. po utang? Magkano Wala na na lang? po. Oo. Ang kailangan po nilang bayaran yung tax ng bahay 10 years back. So kung i-assess po yung bahay nila na 500 per year times 10, that is 5,000. Opo, kung i-assess ng ganun. Ayun. Kasi po 52 square meters na yun, malaki po. Kasi double. Kanino po ipapangalan ngayon yan? Pag nabayaran lahat po yan? Sa mother nila po. Sa mother nila. So Opo. legally, pagka paano yung sinasabi mo, Attorney Lorna? Ang problema dyan, double transfer, double gastos. Kasi yung ililipat sa mother, patay na. Opo, free So, na kailangan kami, free na sa capital gains tax. From Herpilians po to Corazon, free na po yun sa capital gains kasi siya po yung member beneficiary. Yeah, but ang madugo po from yung... nanay to the heirs, Yes, may estate tax yan. Yes. At saka, hindi malilipat sa kanila kung walang tinatawag na extrajudicial partition. Yeah. Anong ibig sabihin nun? Dapat may kasulatan kayong mga 13 na heirs, no? Or yung mga anak nung namatay na nag-agree kayo na co-ownership yung property na yan. Kung hindi kayo mag-agree na mag-live together, ibenta nyo na. Kasi may karapatan na kayong magbenta. Yun na lang perang paghahatian nyo at bahala na kayo sa isa't isa, no? Yun Naku, mapapamahal sila dyan. Mapapamahal kayo dun. Pero importante nga yung intindihin nyo na hindi dapat kayo mag-away kasi hindi ililipat sa pangalan ninyo yung TCT kung wala kayong extrajudicial partition. Ang tawag doon, hindi na kailangan pumunta sa korte na mag-away. Attorney Lorna, pwede mo ba silang tulungan sa extrajudicial partition? Of course, Yay! of course. Okay. Okay, importante yun. Basta wala mag-away kasi pag may isa na hindi mag-agree, walang extrajudicial Kailangan partition. magkabati-bati kayo Tama. para yan ay maayos. Pero ngayon ko lang nalaman, ikaw pala ang nagmartir na bayaran yung amilyar ng 40,000, di ba? O yan. Naku, Night, maraming salamat. Nalinawan po kami. Nalinawan kami. Okay. Doc Camille, anong tingin mo dito? Parang usapan lang na mahinahon ang ang ano kailangan. At saka yung mga bisyo, wag nang ipapakita sa iba. Hindi ba? Totoo yan, malaking factor, ate ko rin, yung nakikita ng mga bata. Dahil sabi nga, merong mga 7 years old, 6 years old na nakatira dyan sa bahay na yan. Yung nakikitang pagbabangayan na yan, alam nyo, ang naapektuhan dyan yung mga bata. Most especially, unang-una, nakikita nila, akala nila, totoo yun. So, yun yung pamamaraan nila na pag-uusap. Pwedeng nagsisigawan sila dahil nakikita sa magulang, nagsisigawan. Pangalawa, bababa rin ang tinatawag nating self-esteem, yung tingin nila sa sarili nila kasi kagaya nung nangyari dito kay Ann, pinalayas sila. So, paano na lang tingin ng mga bata na, uy, pinalayas kayo, dyan na lang kayo sa isang tabi, parang ganon. So sana maintindihan nyo, malaking factor ang epekto nito sa bata dahil kasi pwedeng sila yung maging mahiyain o kaya naman maging agresibo at bully sa eskwelahan dahil nakikita nila, ito yung pamamaraan kung paano ang pag-uugali ng kanila, ng mga nakakatanda. So sana maintindihan nyo na yung dito ano lang ang dapat mangyari? Admit your mistakes. Kung kayo ay talagang sabihin natin yung inyong mga mali ay talagang sinasabi nyo, opo, sorry, ganyan. Maging sincero kayo dahil kasi malaking factor yun para magkaayos-ayos kayo dahil pamilya kayo. Ayun, importante yun. Yung aaminin mo yung pagkakasala mo. Ayan. Okay, importante. Dr. Love, anong may papayo mo kay Nora at dito kay Ann? Mahalaga na makita natin dito yung value ng property, hindi naman pinag-aawayan eh. Katotohanan talaga, maliit lang yung property na yan.
hindi rin posible na lahat kayo ay tumira dyan sa property na yan. So, hindi yun ang problema. Ang problema dito talaga yung makita ng bawat isa, yung respeto natin sa isa't isa. Ayun. Meron bang legalidad na kailangan pag-usapan dito, Attorney Lorna? Hindi na tungkol sa pamilya, no? Kasi nag-advise na tayo na kailangan ng respeto sa isa't isa at kailangan na mag-agree para sa extrajudicial partition. Ang nalaman natin sa chairman po ng Village Association. Okay. President. Yung property, kanya pala sila, nagkaroon ng property na ganito, ini-expropriate, kinuha ng gobyerno ang property ninyo para magbili ng, para gumawa ng... Lalapit muna kami para dun sa title muna namin na maano mabigay. Then makikita po namin siguro yung ganyan na family na ang liit talaga. Kasi po hindi kami gaya nung ibang association na nung dumating sa site, equal yung tabas ng lupa. Kasi kami nandoon na sa property. So nang ibinigay sa amin yung property, as is where is. Ang bottom line doon is, paglaban natin ang karapatan natin. At sana nakikinig ang local government na hindi lang property, dapat living conditions ang pag-aralan natin. Ayun, okay. Maraming salamat sa ating trio tagapayo. Thank you. Ito bang away ng magtita ay wala na talagang lunas o baka naman pagmamahalan pa rin ang magtatagumpay sa wakas? Yan ang malalaman natin sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Face to face, sinong sisimangot? Harapin mo face to face. O ayan marami na kaming mga ipinayo sa inyo mula sa ating mga eksperto, dito sa ating mga tagabuyo, sausawero at sausawera. O ito naman yung sa amin. Dahil ito ang aking masteral degree, ang mamigay. Ayun, ang mamigay at mag-abono. Ayan. So, yung sinasabi mo utang niya, 6,000? Magkano? 6,300 po. 6,300. O, sasagutin na yan ng face-to-face. Okay. Ate Kuri! Ate Kuri! Maraming salamat sa face-to-face. Kasi may budget na tayo dyan. Kaunti na lang ang aabonohin ko. Okay. So, wala ka ng utang. Naintindihan namin. Ilalapit din namin kayo sa barangay para sa 4-piece. Kasi kung wala ka pang 4-piece, libreng pera yun, Day, hindi yan lalapit sa'yo. Ikaw dapat ang rumihistro para makuha mo ang benepisyo mo. Lahat kayo na may mga anak na maliliit, pwede ang 4-piece. Iba pa yung probisyon pag single parent ka. Alam po. O, kita mo yon. Pag single parent ka, iba pa yon. Ha? Iba pa yung pag may sakit sa inyo, lalapit sa barangay. Lahat ng benepisyo mula barangay, ilalapit natin sa barangay. O iba pa yung gagawin ni Attorney Lorna para mapunta na sa inyo ang titulo. Okay? So, parang natatapos na ang lahat. Iba pa ang aming paaginaldo na sana ngayong Pasko, meron na kayong unan at katre. Pero ang importante dito para sa mas maaliwala sa Pasko ay walang material na bagay, kundi ang kapatawaran at pag-amin ng pagkakamali. Tama ba ako? Hindi ba ikaw naman yung bata? O ikaw na lumapit kay tita mo, sige na. Sige na. Ayan. Kita mo na. Pwede nang bumalik sa bahay. Pwede nang bumalik sa bahay. Sige na. Tumayo ka na rin. Sige na, tayo ka na rin. Ayan. Sige na. Pati yung magkakapatid. Alam mo, iba rin to, no? Iba rin to. Kailangan umayos, ha? At, alam nyo, kayong apat, tumayo nga. Mag-group hug nga kayo dito. Mag-group hug kayo dyan. Sige na. Group hug! Group hug! Ayan! Ayan! Ay! Talaga naman. May kasama pang may kasama pang something. Lambing lang niya yon. Yung sa bunot na yon. Hindi nyo nakita na nabunot pa tong isang Lagi ito. kang may panghuli, ha? Again. Ito ang mga leksyon dito, ha? Number 1, ang init ng ulo ay walang mapapala na maganda. Tama?
Ang usapang mahinahon, the best solution. Tama? Ang utang ay pinagsusumikapang bayaran. Ang respeto sa nakatatanda ay tatak sa kulturang Pilipino. Ngunit dapat ding respetuhin ang karapatan at opinyon ng mga bata. Ayan. Ang talim ng masamang salita ay hindi na mababawi. Ang pagpapatawad ay ginto. Pagpapatawad, Nancy. Okay. At ang dugo ay mas malapot kaysa tubig. Tama ba? Yun lang, Eddie Wow. Eddie Wow. Okay ba? Uso pa pala yun, ano? Uso pa pala yun. Eddie Wow, ako po ang inyong pambansang referee, Ate Coring. Nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan! Parang totoong mga aso. Nakakabutado ka ba yun? Dahil sa agawan ng pasahero. May oras po kami, nag-usap po kami. Ang nangyayari po, inaagawan niya po ako eh. Ako may karapatan sa tawag dahil ako matagal doon. Sino ba sa inyong mas magaling mag-barker? Dandan! Dito po sa kaya, dalawa pa po, sakay po. Saan ka